hapon, Mindanao. Magandang hapon ho, worldwide. Pilipinas, ang oras, 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang magbibigay sa inyo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, September 5 sa taong 2023. Ako po, Thea Petro Corpuz. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Price ceiling sa bigas. Epektibo na. Mga retailer ng bigas umangal dahil walang kita. Ilang retailers po ng bigas abay nagsara daw po ng tindahan, iba naman ay walang benta ang murang bigas. Mga tindahan nalalabag sa price ceiling sa bigas, hindi mo na huhulihin. Ayon yan kay DILG Secretary Abalos. Inflation rate tumaas sa 5.3% itong Agosto, isinisip po ng NEDA sa mataas na presyo ng bigas. Jeepney drivers umangal na sa serye ng oil price hike. Lugi na ang kita sa magkakasunod na linggo. Ayon yan sa Pasang Mazda. Motorista nga nakit naman ng siklista. Nabiktima din umano siya. Umangal sa mga banat sa kanya sa social media. 43rd ASEAN Summit sa Indonesia, umarangkada na isyu ng agawan ng teritoryo, isusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano ka lang higit sa may 10 bilyong pisong proposed budget daw ho ng Office of the President sa 2024? Aba, mabilis. Mabilis daw ho na pagtibay dyan sa Kamara. Nakahihindik na balita, kapitan ng barangay, pinagbabaril, patay sa Taal, Batangas. Bagyong Ineng, napanatili po ang lakas palabas ng teritoryo ng Pilipinas mamayang gabi o bukas. Para sa mga detalye, umaangal ang mga retailer ng bigas sa mga palengke kasabay ng unang araw ng implementasyon ng price cap sa ilang klase ng bigas. Sa Quinta Market sa Maynila, nagreklamo si Jessica Loberiano dahil wala na raw silang kita sa pagbebenta ng 41 pesos kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos kada kilo naman sa well-milled rice kasama na ang plastic. Ayon naman kay Loberiano, isang kalaban o isang kaban nga lang ang kanilang ibinibenta dahil isa lang din daw ang ibinigay ng kanilang supplier. Dahil isang kaban lang ito, sinabi ni Loberiano na 1 kilo kada mamimili lang ang pwede nilang ibenta upang mapagbilhan din ang iba pang mamimili. Bago nagpatupad ng price cap, inihayag ng rice retailer na ang binebenta nilang well-milled rice noon ay nagkakahalaga na ng 52 pesos kada kilo. Narito ang naging pahayag ni Loberiano. Opo, yung 45 po kasi na yan, ang puhunan po namin doon is 44.8. Naku po, 20 centimos lang pala. Ganon. 20 centimos lang po sa 1 kilo, may plastic pa po kami. Oo. Eh di wala na. Kaya yung 45 na pinatutupad po nila, sa petisyo po talaga yun para sa aming mga retailer po. Bigat. Kala ko ba bigas? Ba't ang napunta bigat? Napalitan ng letra. Ano, magkano yun? 20 centimos na lang yung ano nila. Kita lang nila kada kilo. Tapos meron pa plastic. Oh, may plastic. Eh, dilagpas na yun. Oo, sa diba? puhunan. Talaga naman, oh. Kapos ang kita. Wala kita. Awan kita, apo. Awan. Bulag. Ilang retailer ho sa Maynila ang nagsara sa halip na sumunod sa pag-arangkada ho ng price ceiling sa bigas. Sa report po ni RH29 na Boy Gonzales, 2 tindahan daw po ng bigas sa Trabaho Market sa May Sampaloc, Maynila ang hindi ho nagtinda dahil sa may emergency umano ang mga may-ari. Sabay-sabay? Sabay-sabay pala na may emergency. Ano? Sa Blumentritt Market naman, may 2 rice retailer po ang hindi nagtinda ng well-milled rice ngayon at ang iba naman po ay nagtinda pero higit sa price limit na ipinagutos po ng Malacanang.
Sa ilalim po ng Executive Order number 39, epektibo na po ngayong araw ang 41 pesos na per kilo home presyo ng regular milled rice, samantalang sa well milled rice ay dapat ay nasa 45 pesos per kilo. Wala. Awan. Wala nga ang itinitindang bigas na presyong 41 at 45 pesos sa isang palengke sa Pasay City sa unang araw ng EO 39 ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga bigasan sa nasabing palengke, isang tindahan lamang ang may bigas na sumusunod sa itinakdang price ceiling. Katuwiran ng mga retailer, wala talaga silang maibebentang mura sa ngayon dahil wala pang dumarating na bagong stock. Kung may dumating man, isang sako lamang kada tindahan ang binibigay at limitahan sa 1 kilo ang pwedeng bilhin ng mga mamimili. Samantala sa mismong Pasay City Public Market, naglibot si Mayor Emmy Calixto Rubiano at ininspeksyon ang mga rice center na nagtitinda ng bigas alinsunod sa itinakda ng price ceiling na 41 pesos at 45 pesos. Sumusunod pero masama naman ang loob ng mga retailers sa trabaho market sa Maynila sa itinakdang price cap sa presyo ho ng bigas. Sa pag-ikot po ni RH29 na Boy Gonzales, todo angal daw po ang mga retailer na si Wilson Santiago sa pagpapatupad ng 41 pesos and 45 pesos sa bawat kilo ho ng bigas dahil sa halos wala naman silang kinikita dito. Ayon po kay Gonzales, ayon kay Santiago, sa bawat kilo ho ng 45 pesos na well-milled rice, 2 piso na lang daw po ang kanilang tubo na nababawasan pa. Dahil nga sa yun, binabagit na kanina, Miss Thea, no? Yung presyo ng plastic bag. Oo. Sandali, ano bang mas mura? Yung supot na, na pwedeng, yung supot o yung plastic bag? Ano ba yung supot? Yung napupunit, yung plastic labo. Yung may kulay brown, yung papel. A paper bag? Ayun, I don't think it can handle yung bigas. Pwede. Mababutas. Ay, bring your own container na lang po. Ayaw Let's love nga, Mother Nature. Kaya kapag diba? nabasa kasi yun, baka biglang mabutas eh. Ang alin? Yung paper, yung supot, diba? yung papel. Pagka nabutas na yun, dapat pinaplastic talaga. Wala na. Saka delikado rin pag hindi plastic, baka biglang pasukin ng ano mo yun? Bukbok. Oo. Kaya bring your own lata na lang para sa lagyan ng bigas. Giit ho ni Santiago, Wilson Santiago, sana'y mapag-aralan munang mabuti ang price ceiling para makatarungan ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Ayun, mas mura daw ang plastic, kaya nga ipinatitigil na daw ang paggamit ng single-use plastic, di ba? That's why we encourage to bring your own lalagyan na lang para wala na tayong waste. Ito yung binabanggit ni Ka Wilson. Sa bawat kilo po, may 2 piso kami na ibinigay na tubo. Ganun po ang tubo. 2 piso lang. Magsusupot pa po kami. Halos wala nang tutubuin. Balanse ng maayos yung presyong ibinigay nila. Yung 41 at 45, hindi po maayos. O hindi nila napag-aralang mabuti. Kasi sa 41 po at 45 na ibinigay nila, dapat tinignan din nila yung mga retailer kung may kikitain pa o wala. Yun. Kaya naman umaapela sa pamahalaan ng ilang retailer ng bigas ng sapat na panahon para ubusin ang kanilang lumang stock na nabili sa mahal na presyo. Sa pag-iikot ng ating Street Boys DZRH reporter sa mga palengke kanina, sinabi ni Abby, isang tindera sa Grace Park Market sa Caloocan, na kahit silang mga nagnenegosyo ng patas o hindi nanlalamang ay apektado rin sa price ceiling. Banggit pa ni Abby, pinakamababang puhunan nila ay nasa 50 pesos pataas. Kaya mapipilitan silang magsara kung pipiliting ibenta ng mas mura ang kanilang bigas. Narito ang naging pahayag ni Abby. Sana naman ho, hindi lang yung consumer ang inaalala nyo. Kami din ho, hindi ho namin kaya na sasabihin nyo na kami ang magsakripisyo. Paano naman ho yun? Sana bigyan nyo ho kami ng oras man lang. And kung gusto nyo masunod talaga yan, kayo magbaba dito sa amin. Gagawin namin yung gusto nyo 41 to 45. Madali lang ho kami kausap. Plano nila na bilhin sa amin to and then ibebenta namin ng mura. Madali lang ho yun. Yun ang mas maganda yung sinabi nyo. Bilhin na lang ng gobyerno sa inyo.
Opo, kung yun. Saan po kayo nakakita ng negosyanteng nagpalugi? Mamaya ating alamin, sisikapin natin na kumuha naman ng reaction mula sa mga consumer. Tama. Yan ha. Nagsimula na raw bumaba ang farm gate price ng palay. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Rosendo So, Pangulo po ng grupong SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura, ito daw pong farm gate price ng palay po ay naglalaro sa 25 pesos hanggang 26 pesos per kilo mula sa dating 31 pesos. Idinarinaan niya malulugi ang mga magsasaka pagkakumpara sa dati na umabot daw po sa napakababang 19 pesos ang farm gate price ng palay. Tatang presyo pa rin, no? Sa tingin naman natin, hindi naman lugi ang atin magsasaka dahil yung presyo na between 25 to 26 maganda na, no? Kasi dati last season na 16, 17, 18 lang di ba? Oo. Umabot ng 19, di ba? Pero ngayon, at least yung presyo mas maganda naman. Alam mo yan ang maganda dapat dyan, yung farm gate price ng palay. Dapat rin yan, kailangan ding napag-ukulan ng pansin para kapag naging bigas, mas mura. Oo. Pero ako sa palagi ko, mas maganda siguro kung gobyerno magpo-provide ng binhi, tapos parang yung ibang mga corporations, diba, ipapaalaga lang sa kanila sa mga farmers, and then kapag anihan na, di yung gobyerno na rin ang bibili ng mga dapat inani. Subsidized ng gobyerno. Diba? Yung abono at iba pang mga farm utilities. Correct, oo. Para mas mura yung yung produksyon. Plus para mas ma-encourage yung mga magsasaka natin na magpatuloy na magsaka. Hindi nila ibebenta na lang yung mga lupa nila. Give up na sila kasi lagi silang lugi. Miss Thea, dapat sana mabago naman yung mindset ng ating mga opisyal ng gobyerno. Hindi puro import. Yun na nga, para magkaroon tayo import dito, import doon. Tama, food security. Siguraduhin mo na merong pagkain, na merong mag-aani, may magtatanim. Kasi kung lahat, nakatunganga na lang. Nakatenga na lang, lahat na lang, subdivision, di ba? Madi. Nako. Aminado ang Department of Agriculture na malulugi ang maliliit na rice retailers sa pagsunod sa price ceiling sa bigas na iniutos si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DA Undersecretary Domingo Panganiban, may inihanda ng 15,000 pesos cash assistance ang pamahalaan para sa retailers na magsasakripisyo. Mayroon na rin anyang pondong nakalaan para sa ayuda na posibleng matanggap ng mga apektadong retailer sa linggong ito. Ginawa ni Panganiban ang pahayag sa pag-iinspeksyon ng mga bigasan sa Agora Market ngayong unang araw ng implementasyon sa EO number 39 sa presyo ng bigas na dapat ay 41 at 45 pesos lamang. Samantala naman, dapat daw po yung amendahan ang Rice Competitiveness Enhancement Fund para daw mabigyan ng ayuda ang mga magsasakang apektado ng price ceiling sa bigas. Ayon po kay House Deputy Speaker Ralph Recto, sa ilalim po ng RCEP, hindi kasama ang ayuda o direct payout sa mga magsasaka. At kailangan pa itong idaan sa Department of Agriculture o DA. Sa ilalim po ng batas, ang pondo daw po ng RCEP ay ginagamit sa pagbili ng mga equipment, pataba at iba pang ginagamit ho ng mga magsasaka sa pagtatanim. Inirekomenda rin po ng mambabatas na pansamantalang bawasan ng Pangulo ang import duties. Samantala, hinihintay na lamang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang listahan na maliliit na retailers na bibigyan ng ayuda dahil sa lugi sa price ceiling ng bigas. Sa panayam ng DZRH kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sinabi nito na listahan na lamang na gagawin ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture ang hinihintay ng kanyang ahensya para sa payout. Batay naman sa plano, aalamin ng DTI at DA kung sino retailers ang nagsakripisyong magbenta ng 41 at 45 pesos na bigas na karapat-dapat sa ayuda. Narito ang pahayag ni Secretary Gatchalian. Inaantay na lang natin yung listahan mula sa DTI at sa DA para kaagad makapag-payout na tayo. Pag nakuha na namin yung listahan na yon, agad-agad magagawa na natin tong tulong pinansyal para sa ating mga maapektuhan na rice retail. Napag-alaman naman sa Malacanang na kahit buong bansa ang sakop ng EO 39, mas didiinan ang implementasyon nito sa Metro Manila
kung saan mahal ang bigas habang marami pa rin namang murang bigas sa mga probinsya. Para makasama sa bibigyan ng ayuda, kailangan patunayan ng rice retailers sa pamamagitan ng mga resibo na mataas ang bili nila sa bigas na ibinebenta sa presyong itinakda ng EO39 o mula 41 pesos hanggang 45 pesos. Narito muli si Secretary Gatchalian. Ang bibigyan natin yung mga maliliit na mga rice retailers, hindi lahat ng retailers, kundi yung maliliit. Okay, klaro yan. Ang unang gumagawa ngayon ng listahan, hindi DSWD, kundi DTI at DA, Department of Agriculture, sila yung gagawa ng listahan kung sino ba ang maliliit. Ano ang ibig sabihin na maliliit na rice retailer? Pangalawa, paano makaka-access? May mga pinag-usapan kami katulad ng proof of purchase, kailan ipakita ng mga maliliit na mga negosyante na yon na rice retailers na bumili sila sa mataas na halaga. Napaulat na hindi hihigit sa 15,000 piso ang ayuda sa maliliit na rice retailers na maaaring mas mababa pa sa 15,000 pesos pero hindi higit naman sa nasabing halaga. Buti na lang, nandiyan ng DSWD, no? Oh, bakit? At least may ayuda. Pero hindi natin sure. Pero wag ho tayong masanay sa ayuda. Oo. Ano lang ho? Pinaghahanap buhay naman nila, kaso lang naapektuhan talaga ano sila. Ano lang yan, band-aid solution lang yan. Wala tayong long-term solution nito. Correct. O, diba? Kailangan natin dito long-term solution. At ang long-term, matuto tayong magtanim, di ba? Food security, wag tayong masyadong mag-import. Alagaan natin mga magsasaka. Alagaan natin ang ating mga pero alam mo, ang ano ko rin dito, ito, opinion ko lang naman, ang talagang dapat talagang binabambu dito yung mga nagtatago, yung mga hoarder ng bigas. Saka yung mga mga smuggler ng bigas. Ayan. Silang dahilan Kung bakit? Mantakin mo yung mga in-inspection ng mga bodega na ang dami mga sako-sako ng bigas. Alam mo, nakakapanghinayang. Mantakin mo yun, tapos mabubulok na lang doon. Oo, aamagin. Tapos saka niya ibebenta ng dog food style. Sabi ko nga nung nakita ko yung ang dami naman. Dapat nilalabas sa kagad pag na-inspection Ilalabas sa kagad para ibigay na lahat sa mga ibenta na kagad sa mga palengke kung talagang illegal Oo. Diba? Kasi sayang, imbes na naipanglalaman na sa sikmura ng ating mamamayan, tayo na naman, gipit. Ay, susabo. Kumursa muna tayo, Miss Dea. Kailangan mo nang pakalmahin si Lakay Ray si Bayan. Hirap huminga Parang hindi na makapag 3 cups of rice to half cup na lang. Dahil sa presyo. Which is good, no? Good din naman. Sa totoo lang. Normally, sa mga which is good kasi nadidieta tayo sa bigas. Sa pilitang pagbaba ng blood sugar. Sa halip na ikain natin ng marami bigas, ikain na lang natin nung natnateng, saka prutas. Nangina. Ay, sus. Hindi ko na nga. Agdanom kalaangan. Yan, tubig. Sana malinis yung may inumin tubig. Natin lang may problema. Subukan natin solusyonan yan. Pilipinas, ang oras, 26 na minuto. Makalipas ang 4:00. Kayo nakatutok pa rin sa break time. 34 minutos makalipas ang 4:00, nagbabagang balita. Mga pulis na nag-imbestiga sa Quezon City road rage. Sinibak, idetalye mo, RH5, Val Gonzalez, Val. Tinanggal na sa pwesto bilang station commander ng Galas Police Station si Police Lieutenant Colonel Jake Barila. Itong si Lieutenant Colonel Barila, ang hepe ng Station 11 ng QCPD na nakakasakop sa lugar kung saan nanakit at nagkasanang baril sa nakailitang siklista ang kontrobersyal na si Wilfredo Gonzalez. Bukod sa Station Commander, sibak din sa pwesto ang 5 pang mga pulis, kabilang na ang 2 investigador ng himpilan at 3 traffic police ng QCPD Traffic Sector 4 na siya namang humawak sa kaso ni Gonzalez. Ang direktiba ay inilabas dated September 4 na pirmado mismo ng bagong talagang QCPD Director na si Police Brigadier General Red Maranan. Sa ngayon ay nasa holding unit ng QCPD sa Campo Caringal itong 6 na pulis sa pangunguna nitong si Police Lieutenant Colonel Jake Barila. Val. Yes. Yung kay Hepe, command responsibility, no? Yes, by virtue of command responsibility. Yung mga pulis, anong ground? Ito yung kapabayaan kung bakit humantong dun sa amicable settlement yung isang kaso na naging kontrobersyal. Kaya habang inimbestigahan, sabi ng QCPD,
habang iniimbestiga ng kaso, baka maka-impluensya pa sila, kaya sila ay pinagsisibak na ni QCPD Director Red Maranan sa kanilang pwestong hinahawakan. Dalawang istasyon ng pulisya. Galas Station saka... Dati yan ang iniikutan ko nung police reporter ako sa gabi. Galas Station. Dahil isa ito dun sa lugar na medyo may mga concern dahil may mga area dito na yung highly populated area. Kaya pero umayos naman na sa ngayon yung area. Mas okay na ngayon. Correct, oo. Sa ngayon itong isa pang police station, yung QCPD Traffic Sector 4. Dahil traffic altercation yung nangyari mula sa QCPD Station 11 ay ipinasa ang kaso sa QCPD Traffic Sector 4 na siyang nakakasakop kung saan nangyari yung controversial na road rage na nangyari yan sa bahagi ng Quezon Avenue, Quezon City noong 8 ng buwan ng Agosto. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Flash Report. Flash Report! Pahinga muna sila. Maganda rin naman ganun para walang hindi maka-impluensya sa investigasyon. Para unbiased. Yan. Yun na yun. Ang tanong, kapag ka ba hindi naging controversial, magiging ganito rin ba ang aksyon? Yun nga kasi kapag hindi nakunan ng video at wala nakakita. It didn't happen. Wala. Makakalimutan lang. Yun lang, natsempohan na may pumitik na video at yun. Na-upload. Yan. Jackpot. Nangyari. Yan lang. Samantala, sa ating munang mga report, no? Report. Ayan. Pumunta muna tayo sa report ng ating mga reporters mula sa labas. Higit 200 milyong pisong confidential fund na ibinigay ng office ibinigay sa Office of the President sa OVP. May legal na basehan ayon sa Malacanang of 200 million pesos. Para saan ito? RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Mr. Ray, idinepensa ng Office of the Executive Secretary ang paglipat ng higit 200 milyong pisong pondo ng Office of the President sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Nako, naputol si Miss Leth. Binabaan mo ba, Aliyah? Hindi ka na naman nagbayad ng bill? Naputod. Babalikan ka namin, Miss Leth. Samantala naman, ayuda daw po para sa mga rice retailer na apektado ng price ceiling sa bigas. Ito na ipamahagi daw po ngayong linggo ayon po sa Agriculture Department. Report mula kay Christian Manyo. Christian. Ray at Thea, kasabay nga ng pag-amin ng Department of Agriculture na talagang lugi ang maliliit na rice trader sa EO39 na nagtatakda ng price ceiling sa kada kilo ng regular at well-milled rice. Inanunsyo ng DA na asahan na ngayong linggo ang pamamahagi ng ayuda o cash assistance para sa mga apektadong negosyante. Sa inspeksyon sa Agora Market sa San Juan, sinabi ni Agriculture Undersecretary Domingo Pacariban na nakahanda na ang pondo na manggagaling sa DFWD dahil batay-anya sa tagubili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumulak sa Carta Indonesia kahapon. Agad ipumahagi sa mga apektadong rice retailers sa buong bansa ang one-time cash assistance na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Panganiban. In effect, gumawa naman ng steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na nagbibili ng bigas by allotting 15,000 pesos from DSWD para sila matulungan. May 100 million ng DSWD. Within this week, that's the instruction of the President before he left last night. Una nang sinabi ng mga rice retailers na walang kita at palugi ang kanilang benta para lang masunod ang 41 at 45 pesos na halaga ng bigas dahil mas nabili nila ang kasalukuyang stock ng mas mahal na presyo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Christian. Balikan natin ang naudlot na balita ni Miss Leth Narciso ukol sa 200 milyong pisong confidential fund na ibinigay ng Office of the President sa OVP, Miss Leth. Idinepensa ng Office of the Executive Secretary
ang paglipat ng higit 200 milyong pisong pondo ng Office of the President sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong isang taon. Ayon sa OES, ang naturang pondo para sa confidential fund ng OVP ay ipinalabas alinsunod sa Special Provision No. 1 sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Ipinaliwanag ng OES na sa ilalim ng nasabing provision ay pinapayagan ang Presidente na mag-aproba ng pagpapalabas ng pondo para sa funding requirements ng bago urgent activities ng national government agencies na kailangang ipatupad sa kasalukuyang taon. Kabuang 221.4 million pesos ang nakuhang confidential fund ng OVP mula sa tanggapan ng Pangulo. Sabi ng OES, nakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang ipalabas ang pondo bilang suporta sa mga inisyatibo ng OVP, patay na rin sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management. Patay sa kahiligan ng OVP, gagamitin ang pondo para sa maintenance, operating and other expenses items tulad ng financial assistance o subsidiya na nagkakahalaga ng 96.4 million pesos at confidential funds para sa mga bagong tatag na satellite office na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lefner Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Led. Samantala, ang program funds sa 2023 budget abay posible daw hong pagkunan ng pondo para gawing ayuda po sa mga rice retailer. Yun. Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, posibleng kunin sa unprogram funds sa 2023 national budget ang 2 billion pesos na pondong pang-ayuda sa mga rice retailers na apektado ng price ceiling sa bigas. Ito ang sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang chairman ng House Committee on Appropriations, matapos ipag-utos si House Speaker Martin Romualdez na hanapan ng pondo para matulungan ang mga rice trader. Ayon kay Co, ginagawa na ng paraan ng komite at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagkukunan ng pondo. Sabi ni Co na pag-usapan na rin nila ang Department of Budget and Management habang sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gasolian na mayroon namang existing funds. Naging prioridadaan niya ang rice retailers sa National Capital Region na pinaka-apektado ng price ceiling sa bigas. Dagdag pa ni Congressman Co, nagbibigay ng listahan ng Department of Trade and Industry, sa listahan naman ng retailer at pupumpirmahin ng Department of Agriculture. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, hearing sa panunutok ng baril ng isang dating pulis sa isang siklista tinapos na ng Senado. I-detalye mo RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Ms. Tea Ray, isang hearing lang ay tinapos na ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagdinig sa kaso ng panunutok ng baril ng isang dating pulis sa isang siklista. Ito'y matapos na mapakinggan ang dalawang panig ng kwento sa pagitan ni na Wilfredo Gonzales at ang siklista na si Alan Bandiela. Ayon kay De La Rosa, nabigyan na ng pagkakataon ang dalawang panig ang na maihayag yung kanilang sariling versyon ng kwento at at ang susunod bilang pagtunan ng parsin ay ang tungkol sa pagparangkas ang ng batas para matugunan ang problema sa mga road rage. Paliwanag ng senador, dapat ay mas mabigat na parusa ang ipapataw sa mga sangkot sa road rage insidente. Pinayuhan din ang PNP na ayusin ang kanilang mga record sa Firearms and Explosives Office upang ang mga dismiss na mga pulis ay hindi na dapat ma-issuehan ng license to own and possess firearms o dapat permit to carry firearms outside residence. Sinabi ni De La Rosa na malinaw sa batas ng mga lisensyadong baril ay nakatago at hindi daw nakasokbitay gaya ng ginawa ni Gonzales. Si Gonzales ay dinala sa Senate Clinic pagkatapos ng hearing kanina dahil tumaas ang kanyang blood pressure. Lakay Raymond. Yes, Lakay. Ano kaya kung na-champion si Senador Batoy naka-bike? Doon sa pangyayaring yun. Na-champion yung pangyayari. Hindi, kung siya mismo yung siklista, di ba? Kasi nagbabike yun eh. Yan sila Senator JV din, di ba? Nagbabike, correct. O diba? Paano kung siya? Diyos me. Iba yung kwento kasi nga, di ba? Yung kaya nga
wala ka namang walang magawa talaga na kumbaga lahat ng katwiran kasi hindi pwedeng magamit kanila. Walang makumbinsi si Mr. Gonzales na maniwala doon sa kwento niya dahil nga alam naman natin na yung prinsipyo lang ng paggamit ng baril na kapag yan ay kinasamo, ipuputas na. Siyempre. Tama. Ayun ang nabanggit niya kaya daw tama yung tama yung ang masaklap kasi dito kay Mr. Inilabas ni Senator J.B. Ejercito yung kanyang record. Ang sabi niya, yung term na ginamit niya, may problema sa anger management si Ginoong Gonzales. Yun lang. Dahil sa dami ng kaso ng reklamo ng mismong kapitbahay niya, mga kagawad nila, mga barangay tanod nila, nagreklamo laban sa kanya. Abi, nakalkal pala. Hindi magandang inaasal, pero mind you, Lakay Ray at Mr. na-awardan or nakilala pala yung sa kausayan itong si Mr. Gonzales na ito noong 2001. Saan? Naging whistleblower pala ito ng kaso ng drug case sa Quezon City na inilaglag niya yung kanyang mga kasamahan na kumita sa isang anti-illegal drugs operation. Kaya nakilala siya. Pero pagkatapos na nagtataka nga si Senator JB kung ano nangyari, dahil bakit na yung isang mahusay na pulis ay nagka-problema na-dismiss na. Itong si Mr. Gonzales. Kaya yun yung kanyang sinasabi na mukhang may problema siya after na nangyari. Pero ang katwira naman ni Mr. Gonzales, hinaras daw siya kasi ng hinaras ng kanyang mga kapwa-pulis after na siya ay nagsalita against sa kanyang kapwa-pulis, kaya gano'n ang nangyari sa kanya. Yun ang kanyang katwira nung sa pagharap niya kanina sa committee hearing sa Senado. Totoo bang may mga threat dito kay Kapadjak Bandiola? Kay Biker? Wala naman daw, pero ang dami daw kasi ang problema ni Mr. Bandiola. Hindi naman niya matukoy kung sino-sino yung mga tumatawag dahil ang dami daw tumatawag na hindi niya kailangan. Nakakatakot na yun. Kung sino-sino na lang. Bigla na lang siya ma-riding in tandem. Ayun yan ang binabanggit niya. Kaya nung una ayaw daw niya talagang mag-file ng complaint. Pero na-encourage lang siya na humarap para at least lang magkaroon ng, kumbaga marinig din ng publiko yung kanyang panig dahil mahirap din naman na ang dami ng kwentong nailabas ay hindi maririnig yung kanyang panig itong si Mr. Bandiola. Kaya dapat kalmahan lang kapag kami hawak ang baril. Tama yun. Saka dapat hindi mo nilalabas ang baril kung responsible gun owner ka, di ba? Tayo nga, Lakay Raymond, meron tayo pero takot tayo may labas. Kasi kadalasan pagka may baril ka, kinasa mo, ipuputok mo yun, di ba? Kasi anong silbi nung kung ikinasa mo tas hindi mo ipuputok. Kaya nga yung ang nangyari, sinasabi ni Senator Bato na kumbaga hindi mo nga ipinutok pero ikinasa mo, may intent yun na gamitin. Tama. Sabi naman niya kasi, susugurin ako kaya kinasaan ko Sino magdedesisyon, Lakay, pala na kung isususpend na yung mga or ika-cancel na hindi na siya pwedeng magkaroon ng license para mag-carry ng mga baril? FEO. PNP ang sinasabi kasi dyan kasi nga di ba na-cancel na ang system ngayon kung maibabalik pa kung maibabalik pa sabi nga ni Senator Bato malabo na maibalik yan dahil nga doon sa mga yung kumbaga lumalabas na yung mga cases niya. Ang system naman kasi ang sinasabi naman niya ay nakapag-clearance siya. Kaya nga na-claim niya yung kanyang retirement Itong si Mr. Gonzales, in fairness sa kanya, may mga ipinakikita siya na mga clearances, kaya nakapag-retire siya ng maayos. Pero ang sabi naman ni Senator Bato kanina, hindi naman yun ang forum para sa retirement niya dahil ang pinag-uusapan yung panunukad ng baril doon sa siklista. Focus kanina ang usapin. Salamat, Lakay. Thank you. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, Pilipinas sasaluhin ang hosting ng Myanmar sa 2026 ASEAN Summit. I-detalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel, sasaluhin kanino?
Sasaluhin kita. Kaya at Ray, sasaluhin ng Pilipinas ang hosting ng Myanmar para sa 2026 sa ASEAN Summit. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbukas ng 43rd Summit na ginaganap ngayon sa Jakarta, Indonesia. Sa kanyang intervention speech sa plenaryo, pinahayag ni PBBM na handa Pilipinas na maging chairperson o chairman ng ASEAN Summit kapalit ng Myanmar na nag-back out dahil sa domestic issue sa lugar. Nangako si Marcos Jr. na palalakasin ang pundasyon ng community building ng rehiyon na ibinabandera ang tinatawag nitong centrality para sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran. Pinasalamatan din ni PBBM ang liderato ng Indonesia sa pagiging host ng ASEAN ngayong taon habang nagpahayag na para suporta ang Philippine President sa hosting ng Laos para sa 2024. Tapos ng nasabing bansa, papapila ng Myanmar ang ASEAN Summit bago ang pagsalo ng Pilipinas sa 2026. Pakinggan natin itong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. To this end, it is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter. We will count on the support of fellow member states and continue to work with our partners to strengthen ASEAN's centrality and to promote peace, security, stability, and prosperity in the region. Matatandaan na Ray at Thea na isa itong sigalot sa Myanmar o yung domestic issue sa Myanmar doon sa mga priorities tatalakayin ng Pilipinas at ng buong ASEAN community sa 43rd Summit sa Jakarta, Indonesia. Bukod pa doon sa nangyayari ngayong mga kaganapan sa South China Sea at ibang mga key advocacies ng Association of Southeast Asian Nations. Live mula sa Jakarta, Indonesia para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Mamaya babalikan pa natin ang pandetalya ng ating mga nagbabagang balita. Pilipinas, ang oras 53 minutos, makalipas ang alas 4. Break time! Bumilis ang inflation rate noong Agosto sa 5.3% ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Ito ang datos na sumira sa 6 na magkasunod na buwan na bumagal ang inflation rate sa taong ito. Huling naitala ang mabagal na inflation rate na 4.7% noong Hulyo pero ang datos itong Agosto ay bahagyang mabagal naman kumpara sa 6.3% na datos noong Agosto. Yun naman kay bakit parehas na Agosto to? Anong petsa kaya to? Agosto. Hulyo, Agosto. Nitong Agosto bahagyang mabagal kumpara sa 6.3 na datos Hulyo. Noong Hulyo. Ayan. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pinabilis ang inflation rate ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Partikular na tinukoy ni Mapa ang presyo ng bigas at gulay gaya ng kamatis, gayon din ng seafood tulad ng tilapia. Napag-alaman pa sa PSA na may ambag din ang sektor ng transportasyon sa pagbilis ng inflation noong Agosto dahil sa serye naman ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Umabot ng araw po sa 450 pesos ang nawawalang kita po ng mga jeepney driver sa ikasyam na linggong taas presyo po ng petroleum products, lalo na po ng diesel. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Roberto Caobet Martin, Pangulo ho ng grupong Pasang Mazda, dapat na raw madaliin ang pag-aproba ng iniharap nilang petisyon na piso na provisional fare hike sa jeepney. Umaasa rin po si Martin na ibibigay na ng gobyerno ang ayuda ng fuel subsidy para daw maibsa ng hirap na dinaranas ngayon ng mga tsuper ng jeepney. Samantala, tiwala ang National Economic Development Authority na kayang pababain sa 2 hanggang 4% ang inflation rate ng bansa ngayong taon. Ito ay sa kabila ng pagbilis ng galaw ng presyo ng mga bilihin sa 5.3% itong Agosto matapos ang 6 na buwan na pagbaba o downward trend. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sisikapin nilang pahupain sa 2% ang inflation rate kahit nararanasan pa rin ang epekto ng nagdaang mga bagyo at trade limitations dulot ng ibang bansa. Dagdag pa ng NEDA, nakaapekto sa inflation ang pagmamahal ng bigas dulot ng El Nino, export ban ng malalaking rice exporters at umano'y hoarding. Malaki rin ang itinaas ng inflation dahil sa presyo ng gulay matapos mabawasan ang produksyon nitong epekto naman ng habagat at bagyong Egay.
Sa iba pang balita, pinagbabaril po at napatay ang kapitan ng barangay ng Poblasyon Zone 10, Taal, Batangas kanina huyang umaga. Ayon po sa motoridad, ang biktima po ay si Barangay Chairman Erasmo Divino Hernandez. Ayon po sa Taal PNP na isugod pa sa Lemery Doctors Medical Center si Hernandez pero idineklara po ng mga doktor na dead on arrival. Mabilis na ipinasa sa House Committee on Appropriations ang 10.65 billion pesos budget ng Office of the President sa 2024. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kailangan na opisina ang naturang budget para magampanan ni Pangulong Marcos ang kanyang tungkulin at mapondohan ang iba't ibang mga programa ng gobyerno. Matapos ang opening statement ni Bersamin, nagmosyon si Congressman Shing Bernos, isa sa sponsor ng budget, na ipasa ang budget ng OP bilang interparliamentary courtesy. Hindi naman nagpaawat at muling umeksena ang Makabayan Bloc para tutulan ang pagpasa sa budget ng tanggapan ng Pangulo. Pinuna ni na House Deputy Minority Leader Franz Castro at Kabataan Party Representative Raul Manuel ang controversial na confidential and intelligence funds ng Office of the President. Yun, babi na tayo. Oy, pero wait to. lang. Ingat lang po tayo sa Bagyo, ha. Wala naman si Aliyah. Nga pala si Aliyah. Baka may baon siya sa atin. 111 days sige. before ang Kapaskuhan. Ano ang pabaon ni Aliyah Ikatlo the 4th sa atin? Ito nga, at ang ABS-CBN daw ay maghahain ng motion for reconsideration sa ipinataw na suspensyon sa It's Showtime. Aliyah Ikatlo the 4th. Kay Ray at Miss Thea, desidido ang ABS-CBN na questionin ang desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na suspendihin ng 12 araw na airing ng noontime show na It's Showtime. Patay ito sa inilabas na statement ng network. Nanindigan ng ABS-CBN na walang nilabag na batas ang naturang noontime show. Nangako rin ito na makikipagtulungan sa MTRCB para matiyak na magpapatuloy ang pagbibigay saya ng noontime show sa mga manonood. Nagpasalamat din ng network sa walang tigil na suporta ng viewers sa It's Showtime. Samantala, napanood pa rin naman ang noontime show kanina. At kung babalikan natin ang desisyon ng MTRCB, partikular na binanggit ang mga complaints o reklamo ng mga viewer tungkol sa isang episode nito na Isip Bata segment kung saan nakitang may icing ng cake, hawak ni Ryan Perez ang icing ng cake. At tinikman nila ang icing gamit ang kanilang daliri. Gifinger nila yung icing, di ba? Hindi ba nila kinantahan na, ikaw na ba ang Mr. Right? Ikaw na ba ang ice? Miss Thea, kung babalikan natin ang nasabing episode, may ganun na background music. Siguro nagpadagdag din yon ng meaning sa nasabing pangyayari. Okay. So wala ng cake? Bawal na ang cake scene. At ngayon nga umiiwas na si Vice Ganda tuwing may mga birthday cake. Hindi bawal na rin daw halikan. Oo. Paano ba? Bawal na rin mag-blow ng candles. Maalala ko yun. Wala naman ganun, Miss Thea. Pero sa inilabas na statement ng MTRCB, meron din silang ibang mga minensyon na site nilang reklamo o napansin nila sa nasabing noontime show. Kaya naman na sinuspende nga ng 12 araw ang airing ng It's Showtime. Okay. Paano labanan niya ng mga noontime show. Ano reaksyon ng mga ng kabilang panig ng Itbulaga at ng labanan. Kabila may halikan pang araw sa blow ng candle, di ba? Talaga? Hindi na ako nakakanood ng mga noontime shows. Hindi, yun ang nakita ko lang sa mga balibalita. Miss Aliyah, salamat. Maraming salamat, Aliyah. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy-tuloy naman ang pabibigay natin ng mga nagbabagang balita sa programang Balansyado. Susunod na ka Henry at Miss K, Karen Oyong. Ako pang nakasama nyo sa Break Time, Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.